Sumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, marami pong salamat, Ama. Payapa naming nasapit muli banal na sandali ng aming pagsamba. Salamat po ng napakarami, Ama, sa pagdalaw mo sa aming mga pagtitipon. Ang totoo, Ikaw, Ama, ang unang nasasabi na kami ay makarating sa ganito naming pagsamba. Lagi kang naghihintay at nakahandang kami ay pagpalain. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin araw-araw. Napakagulo, napakapanganib ng mundong ito na aming nilalakbay. Ngunit, Ama, sa dami ng kapahamakan, iningatan mo kami't iniligtas. Hindi mo itinulot sino man sa amin ay mapahamak. Salamat. Namamalagi sa amin ang karapatan. Ang pananampalatayang kaloob mo sa amin. Nagpapatuloy sa pagsisikap na maitaguyod ang mga paglilingkod sa iyo. Laging hinahanap ang ganito naming mga pagsamba. Salamat po sa paggabay at patnubay mo sa amin. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Patawarin mo na po kami, Ama, sa aming mga sala. Pagindapatin mo po kami magkakapatid. Maawa ka, Ama. Lahat ng mga anak mong sumasamba, muling basbasan mo ng panibagong lakas at pag-asa. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo sa pag-alalay at pagtulong mo sa amin sa araw-araw ng aming pamumuhay sa daigdig. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng lakas, sa pagbibigay ng kaaliwan, sa panahon ng mga kalungkutan at mga panghihina. Purihin ka aming Panginoon. Maawa ka muli kaming ipamagitan sa Ama. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga lingkod. Ama, nakahanda kaming makinig muli ng mga salita mo. Pakihandang lubos ang aming mga puso. Higit sa lahat, tanggapin namin itong buong pananalig at ibuhay namin araw-araw. Patuloy kaming maging dapat sa iyong banal na harapan.
Mamalagi kaming matibay na nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Mamalagi po kami sa daan ng aming kaligtasan. Tiwalang-tiwala po kami, Ama, sa buong panahon ng aming pagsamba. Dirito ka, di mo kami iiwan hanggang sa matapos po ang aming pagtitipon. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa paglalakbay po ng tao sa daigdig, ay hindi po niya maiiwasan na makaranas ng mga suliranin at mga alalahanin sa buhay. Sa ganoong kalagayan, kailangan po ng tao ng makakasama para tumulong sa kanya na makaya at manampasan ang mga kahirapan sa buhay. May mga taong sadyang palakaibigan at magiliw, kaya madali silang makahalubilo at makisama. Saan man sila magpunta, hanap nila ay kasama o kaibigan. Subalit mayroong higit sa lahat na dapat nating pakahangaring makasama. Kung sino at kung paano natin siya makakasama, ang siyang mahalagang pag-aralan po natin ngayon. Paano po pinatunayan ng Biblia na hindi mabuti na ang tao ay mag-isa? Sa Ecclesiastes 4:9 hanggang 10, ang sabi ng Biblia, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Bakit? Sapagkat ang sabi po, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya ano ang kalagayan ng taong nag-iisa? Ang sabi ng Biblia, kawawa. Kawawa ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Ano po ang bentaha ng may kasama sa anumang labanan? Sa Ecclesiastes 4:12, ang sabi, kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Paano po inilarawan ng Biblia ang kabutihan ng may kasama at hindi nag-iisa? Ang sabi pa, ang lubid na may 3 pilipit na himla ay hindi agad malalagot. Sa makatwid, mga kapatid, talagang hindi po mabuti sa tao na mag-isa. Kailangan ng tao ng makakasama sa buhay. Sino po ang pinakamabuting maging kasama o kaibigan ng tao? Wala pong iba kundi ang Diyos. Ano katunayan? Ang sabi po sa Mika 6:8, Kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at anong hinihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawan. Ito na. At lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Napansin ba niyo pahayag ng Biblia? Ang sabi, ito ang mabuti. Hindi lamang ito ang mabuti, kundi ang sabi, ito ang hinihingi ng Diyos sa tao. Na ano? Na lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Kung ang Diyos ang kasama natin sa ating mga paglalakbay sa daigdig, mga kapatid, meron kayang masamang mangyayari sa atin? Wala. Hindi tayo kayang galawin ni numan o ng anumang uri ng kapahamakang maaaring mangyari. Nakikita natin kung gaano po kasama ang mundo. Kung gaano po kapanganib ang ating kapaligiran. Nakikita natin at nababalitaan ang maraming mga pangyayari sa mundong ito. Mga pangyayaring hindi natin
nasaksihan pa nung una. Ngayon lang nangyayari. Malalakas na mga kalamidad. Ang mga kaguluhan, tigmaan, mga katampalasana. Maaring masasabi natin na walang dako na ang tao ay masasabi ng ligtas yan. Biglang dumarating ang kapahamakan saan man naroroon ang tao. Pero kung kasama natin ang Diyos, walang anuman. Walang anumang uri ng kapahamakan maaaring mangyari sa atin. Kung ang Diyos ang kasama natin, mga kapatid, meron bang hindi natin magagawa? O hindi natin maipagtatagumpay? Wala. Lahat ay makakaya natin at may pagtatagumpay sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kaya niya lahat. Ayon sa Panginoong Hesukristo. Sino sasamahan ng Diyos? Yun ang tanong. Kasi pinakamabuting makasama natin ang Diyos. Pero sino ang sasamahan ng Diyos? Sa Juan 17:23, ang sabi ng Panginoon Hesukristo, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo at tulad ng pagmamahal mo sa akin. Sapagkat dapat matiyak ng tao na siya'y nakay Kristo. Sapagkat ang mga nakay Kristo ang pinakikisamahan at minamahal ni Kristo at ng Diyos. Sino ba ang mga taong nakay Kristo na pinakikisamahan niya at ng Diyos? Sa Juan 17:9, ang sabi, ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Paano sila ibinigay ng Diyos kay Kristo? Sa unang Korinto 1:9, ang sabi, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo. Makatuwid ang mga tinawag ng Diyos upang ipakipag-isa kay Kristo, sila ang mga taong pinakikisamahan ng Diyos at ni Kristo. Saan ba naroon ang mga tinawag ng Diyos? Sa Efeso 4:4, ang mga tinawag ng Diyos upang makipag-isa kay Kristo ay nasa iisang katawan. Alin pong iisang katawan ni Kristo? Sa Colosas 1:18, ang iglesia na kung tawagin ng mga apostol ay iglesia ni Kristo. Roma 16:16. Alam natin yan, mga kapatid. Sa mga katwid, ang mga kay Kristo ay hindi ang mga taong nagpahayag lang na sumasampalataya daw kay Kristo. Yan ang pananalig ng maraming mga tao sa mundo. Sumasampalataya na raw sila kay Kristo. Pero hindi sapat. Hindi sapat na ipinahayag mo lang na ikaw ay sumasampalataya kay Kristo. At automatic ikaw kay Kristo na hindi. Sino ang mga tunay na nakay Kristo na pinakikisamahan niya at ng Diyos? Ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Ano kapalaran ng mga nakipag-isa kay Kristo? O naging kaanib sa iglesia ni Kristo? Ano po ang dating kalagayan natin noong hindi pa kaanib sa iglesia ni Kristo? Sa Colosas 1:21-22, ang sabi, kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Pansin ba niyo, mga kapatid? Noon, kaaway. Kaaway ang turing sa atin ng Diyos. Pero ngayong naging kaanib na sa iglesia ni Kristo, ano na ang ating kalagayan? Ang sabi, gayon ba'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan? Pinakipagkasundo tayo sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Naging sangkap tayo ng kanyang katawan. Ang katawan, ang sabi kanina, ang iglesia, alalaong bagay ang iglesia ni Kristo. Sa makatwid,
Hindi na kaaway sapagkat naipakipagkasundo na eh. Kaya sa isang salin ng Biblia, the Living Bible ay sinabi, you were his enemies and hated him and were separated from him by your evil thoughts and actions. Yet, now, he has brought you back as his friends. Naging kaibigan na ng Diyos. Kailan? Nung maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. So, pagkatuwid, ang mga taong hiwalay sa Iglesia ni Cristo ay namamalagi sa kalagayang kaaway ng Diyos. Kaya tatanungin ko mga kapatid, pakikisamahan ba ng Diyos ang taong itinuturing niyang kaaway? Ba hindi. Ito po ang malaking bentaha ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tayo ngayon ay mga kaibigan ng Diyos. Ano ang ating maaasahan? Na tayo ay kanyang pinakikisamahan. Tayo magkamali, mga kapatid, wala na tayong gagawin. Iglesia ni Cristo tayo. Yun naman pala eh. Makikisamahan pala tayo ng Diyos. So kahit na anong mangyari sa mundo, safe ako. Ligtas ako. Kahit na gumawa ng masama. Sapat pa na Iglesia ni Cristo? Hindi. Kasi kung sapat ng Iglesia ni Cristo, kahit na gumawa ka ng masama, pakikisama ka ng Diyos. Wala tayong pinagkaiba sa mga taong sumasampalataya lang kay Kristo. Nagpahayag lang. Ano kailangan yung gawa? Alin yung gawa? Yung katibayan. Na tayo nga ay kay Kristo. Na tayo nga ay sa Diyos. Na tayo nga ay tunay na Iglesia ni Kristo. Paano makikilala ang tunay na Iglesia ni Kristo na pinakikisamahan ng Diyos at ni Kristo? Ano ang katangian ng tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo na naging kaisa ng Diyos? Unang Korinto 6:17, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Hindi basta-basta tayo nung maging Iglesia ni Kristo tayo, mga kapatid. Hindi basta-basta yung ating pakikipag-isa sa Diyos at kay Kristo sa ating pagkakaanib sa Iglesia ni Kristo. Hindi ganun lang yun. Ang nakikipag-isa sa Panginoon, Iglesia ni Kristo, ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Paano yun? Ano ang ipinagbabawal sa mga naging kaisa ng Diyos sa Espiritu? Sa 18, yung karututong lang ng mga talata hanggang 19, ang sabi, iwasan ninyo ang immoralidad. Bawal sa Iglesia ni Cristo ang immoralidad. Ang immoralidad ay tumutukoy sa iba't ibang kasalanang nagpaparumi ng ating moral. Kaya kapag sinabing ang tao ay immoral, ibig sabihin ang tao ay masama. Ano mahigpit na tagubilin sa atin naging kaisa ng Diyos sa Espiritu? Sabi ng Biblia, iwasan ninyo ang immoralidad. Iwasan ang kasalanan. Bakit ipinagbabawal ng Diyos ang mga kaisa niya sa Espiritu ang immoralidad? Sapagkat ang sabi, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Ano dapat natin paunawan? Na hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Nung maging Iglesia ni Cristo tayo, mga kapatid, hindi na atin yung sarili nating katawan. Bakit? Sangkap na tayo ng katawan ni Cristo. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi rito ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, nananahan sa atin ng Espiritu? Kaya hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat kung ano ang gusto o kalooban ng Diyos, yun na po ang dapat makapangyari sa ating buhay. Sa madaling salita, ang Diyos na ang nasusunod sa ating buhay. Hindi na po ang ating sarili. Kaya hindi na tayo dapat gumawa pa ng masama.
kundi pawang mabuti. Kaya bawal ang imoralidad. Huwag tayong maglalasing, magsusugal, makikiapid, magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mandaraya sa kapatid, huwag kang aayon sa katiwalian o sa maruming hanap buhay. Lahat po ng yan ay immoralidad. Ayaw ng Diyos yan. Paano kung isang pinagkakautangan natin ng loob ay mag-uutos sa atin na gumawa ng mali o masama? Halimbawa, maging saksing sinungaling tayo. Gamitin tayo sa pagsisinungaling. O kaya, maging kasangkapan para siraan ng sinuman. Susunod ba tayo para tumanaw lang ng utang na loob? O kaya, ay bilang pagkilala doon sa taong nagsasabi sa atin? Ay, hindi. Bakit? Mahigpit ang tagubili ng Diyos. Unang Korinto 15:33. Ang sabi, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. So makatuwid, huwag nating lalabagin ang anumang utos ng Diyos para lamang pagbigyan ng gusto ng sinuman o magbigay lugod sa kapwa, sino man siya. Paano kung kapatid? Sabihin na, kapatid po ako, Iglesia ni Cristo ako, gawin mo ito. Paano kung ministro o may tungkulin? Ang magsasabi sa atin, eto gawin mo, pero masama, mali, sa harap ng Diyos. Ipakikisama ba natin ang pagsunod sa Diyos para sundin ang mali o masama? Hindi. Sa unang Korinto 5:11 ang sabi, huwag kayong makikisama sa sino man na tinatawag na kapatid. O, Iglesia ni Cristo yan. Kapatid. Pero, kung siya ay nakikiapid o mapag-imbot. Ano yung mapag-imbot? Gahaman, greedy. Kaya nasasangkot sa katiwalian. Tiwali ang buhay. Nasasangkot sa pandaraya, sa pagsisinungaling. Tumatanggap ng suhol, nagbibigay ng suhol. Mapanirang puri. Mahusay siya sa character assassination. Ano pa? O manginginom ng alak. O kaya ay manunuba. Ano yung manunuba? Mandaraya, mandarumbong. Kaya kahit na sinong mag-uutos o makikiusap sa atin na gumawa ng masama o mali, kahit pa pinagkakautangan ng loob, at kahit pa sino pa siya, o kahit pa ministro, huwag tayong susunod. Huwag nating ipakikisama ang ating paninindigan sa pagsunod sa Diyos para lamang bayaran ang utang na loob. Bakit? Sapagkat sila ang tinatawag na immoral. Kaya nga ang sabi kanina, iwasan ninyo ang immoralidad. Huwag tayong gagawa ng anumang magiging dahilan para tayo ay iwan ng Diyos at itakwil. Yun ang lalong mahirap. Pinapaksa nga natin kailangan ng tawang kasama. Pero sinong pinakamabuting maging kasama natin? Ang Diyos. Pero paano natin makakasama ang Diyos? Iwasan ninyo ang immoralidad. So makatuwid, huwag nating lalabagin ang anumang utos ng Diyos para lamang pagbigyan ng gusto ng sino man. Hindi dapat pinakikisamahan ng ganitong uri ng mga tao kahit pa sabihin nilang kapatid daw sa Iglesia ni Cristo, kahit pa ministro. Sino sa mga lingkod ng Diyos ang itatakwil niya? Ayaw nating tayo itakwil ng Diyos. Pero sino ang itatakwil ng Diyos? Kahit pa lingkod niya. Ang sabi ng Biblia sa awit 44, kung pagsamba sa ating Diyos, kusa naming itinikil. Ito ang dahilan kung bakit wala kaming tigil sa pagpapayo at pagpapaalaala, mga kapatid. Na huwag nating pababayaan ang ating mga pagsamba sa Diyos. Maghagalit ang Diyos sa atin. At pag nagalit ang Diyos, tiyak na itatakwil niya tayo katulad ng ginawa niya noon sa mga unang lingkod niya. Kaya
dalangin nila noon sa Diyos, kailan may wag po kaming itatakwil. Yung kanilang panalangin noon eh. Kami wag pagkublihan, pagtaguan ay wag din. Ang pangamba namin hirap, wag mo pong lilimutin. Kung sasabihin ng kapatid, kaya lang naman napababayaan ko po ang pagsamba dahil sa bigat ng mga pagsubok. Napakatindi po ng pag-uusig. Ang mga nakapangingilabot ng mga pangyayari sa mundong ito, dagdag pa na nagpapabigat ng buhay. Kaya napababayaan ko po ang pagsamba. Mali. Sa halip na pabayaan ng pagsamba, ano po ang lalong dapat pagtalagaan at hanapin sa panahong ito ng napakabigat na mga pagsubok, ang pagsamba? Bakit? Sino ba kailangan natin sa mga panahong ito ng maraming nakapangingilabot na kaganapan sa mundo? Hindi ba ang Diyos? Paano natin masusumpungan ng Diyos? Sa anong pagkakataon natin nakakatagpo at nakakasama ang Diyos? Hindi ba sa ating mga pagsamba? Sa mga katuwid, ang tunay na Iglesia ni Cristo ay lalong pinagtatalagahan ng pagsamba mientras lumarami ang mga alalahanin at mga kaligaligan sa buhay. Paano niya pinahalagahan ng pagsamba? Sabi ng tunay na lingkod ng Diyos sa awit 63, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Ganyan sana tayo kasabik sa bawat pagsamba, mga kapatid. Hindi lang basta dumadalo sa bawat pagtitipon, naghahanda, bispiras pa lang ng pagsamba, ginagayak ang sarili, nananalangin siya. Bago humarap sa pagtitipon para sumamba sa Diyos, nananalangin siya. Nakikiusap, paging dapati, at sinisikap na masumpungan ng Diyos. Muling makahugot ng lakas na siyang kailangan natin para maipagtagumpay ang ating kahalalan. Ang sabi nga ng lingkod ng Diyos, hayaan mo sa santuaryo, ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Mga kapatid, ganito sana natin pinaka-aasam-asam ang pagsamba natin. Ang bawat pagharap natin sa pagtitipon sa Diyos, na makapiling ang Diyos at maranasan ang kanyang kalwalhatian at kapangyarihan. Hindi na magbabago ang takbo ng mundo, mga kapatid. Maraming mga tao kawawa sa kalagayan. Mga naapektuhan ng mga digmaan, ng mga kaguluhan, mga karahasan, mga katampalasanan. Mga naging biktima ng mga kawalang katarungan, ng pang-aapi, ng pang-aabuso. Mga biktima ng mga kalamidad, iba't ibang uri ng karamdaman, mga salot at epidemya. Ano pa? Kung mga nangyayari ngayon sa mundo, alam ninyo yan, mga kapatid. Saan tayo pupunta? Para maiwasan ang lahat ng ito, wala. Pero meron tayong iisang maaaring puntahan, ang pagsamba. Merong nag-iisa na dapat nating makasama, ang Diyos. Siya naroon ang Diyos sa pagsamba. Sa pagsamba natin siya nakakasama at nakakapili. Kaya lagi tayong magtalaga sa ating mga pagsamba. Maawa sana ang Diyos
Walang sino man ang mabigo sa pagsambang ito, kundi lahat sana tayo. Muli na't paspasan at pagpalain. Bigyan ng lunas ang mga suliranin, pagalingin ang mga may sakit. Ano man ang ating hinihiling sa Kanya, sa ating mga pansariling panalangin, maawa sana ang Ama, pagkaloob niya sa atin. Tumayo kayo mga kapatid, tayo po'y mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Nasapit namin muli ang pagsamba. Mahirap man ang kalagayan namin sa panahong ito. Unang-unay, hindi kami makapasok ng kapilya. Gustong-gusto namin sumamba sa iyo sa loob ng iyong tahanan. Pero ang aming kalagayan ngayon, hindi namin magawa ang aming hinahangad. Nangungulila ang aming mga puso na ikaw ay aming makapiling sa loob ng kapilya. Subalit, sa kabila po ng lahat ng ito, binigyan mo kami ng kaaliwan. Ibinigay mo sa amin ang ganitong paraan ng pagsamba na hindi man kami magkakasama sa iisang dako. Sa tulong ng teknolohiya, na pag-iisa namin ang aming mga puso't damdamin para ikaw ay aming sambahin, purihin at walatiin ang iyong pangalan. Higit sa lahat, sa bawat ganito naming pagsamba, hindi mo ipinagkakait ang tulong mo. Sa bawat pagsamba namin, naroon ka at kapiling namin. Binibigyan kami ng lakas at pag-asa. Inaaliw sa aming mga kalubayan. Walang dahilan para namin pabayaan ang pagsamba. Dito sa pagsamba namin, dito ka namin nakakapiling. Dito namin nadarama ang iyong kapangyarihan. Dito kami nakararanas ng kapayapaan kahit sandali. Sa labas ng pagsambay, pawang mga kaligaligan at mga suliranin. Ngunit pagka kami nasa pagtitipon, panatag ang aming kalooban. Nalilimutan ang lahat ng ilahil, sapagkat ipinadarama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Purihin ka, aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Halika pa sa piling namin. Wala kang lalagtawan sa iyong mga lingkod. Dalawin mo bawat tahanan, saan man naroon ang mga lingkod mo. Basbasan mo at palakasin bawat pamilya. Sagutin mo ang panalangin ng mga magulang. Bigyan mo ng katugunan ang mga daing ng mga kabataan. Ang mga may sakit, pagalingin mo po. Maawa ka sa aming lahat sa patuloy naming paglalakbay sa mundong ito. Ikaw, Ama, ang lagi naming makasama. Kailan may huwag mo kaming iwang mag-isa. Pangunahan at patnubayan mo kami sa paglalakbay upang lahat kami makarating sa hangganan. Makapanahanan kami sa bayang banal na iyong ipinangako. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama.
Panginoon, huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pababayaan. Bantayan mo ang aming mga puso, maging ang aming mga paglakad. Lagi kaming magbagong buhay. Lagi kaming maging masunurin. Patuloy na kami maging kaisang diwa at ka-espiritu mo sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin. Binasbasan mo kaming magkakapatid. Pinagpala mo po ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Bigyan mo pa ng buhay at lakas ang kapatid natin. Pagagalingin kung nagkakasakit. Ibigay mo ang kanilang pangangailangan. Maging ang mga kapatid naming mga nagtatago. Lagi mo silang aaliwin at palalakasin. Ang mga kapatid naming nagtitiis pa rin sa bilangguan. Huwag mo silang pababayaan. Maawa ka po, dumating na sana ang araw ng kanilang paglaya. Makasama na nilang muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Ama, tiwalang-tiwala kami. Narinig mo ang aming mga panalangin. Binasbasan mong muli ang iyong mga anak. At sa dako paroon ang aming mga paglalakbay. Lagi ka naming kasama at patnubay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.